Good evening. Yan. So, yan. Pwede bang lingunin muna natin yung nating nasa left and right? Ano? Yan, para medyo sumaya ka naman. Alam ko gusto mo na siyang lingunin kanina pa. Ano? So, nakumpleto ba yung araw mo today? Ayan. Sabi kasi natin, hindi makukumpleto ang araw natin kung di natin sila makikita. Tama po ba yan? Amen. And we praise God sapagkat, again, no, na-overcome natin yung hamon. Kasi alam naman natin na after work, after school, ang sarap nasa bahay, tama ba? Ang sarap nakahiga habang nagsa-cellphone lang, di ba? Yung iba siguro dito, so blessed kasi naka-aircon pa sila habang nagsa-cellphone. But then again, mas masarap pa rin sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Imagine mo, baka dumating si Lord ngayon, nadat na niya tayo, busy tayo sa Panginoon. Amen? So, hindi ko na patatagalin, ano? Kasi alam ko naman, excited na kayo to hear the Word of God, no? To feed our spiritual life. Tama po ba? Yun. So, hindi ko na patatagalin. Tawagin na natin ang likod ng ating Panginoon, Sister Karen. Mapagpalang gabi po sa lahat. Handa na po ba ang lahat na makinig sa salita ng Diyos? Excited na ba ang lahat? Ako din excited na pero kinakabahan. Bago po tayo magsimula, tayo muna po yung manalangin. Hallelujah, Jesus, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, niluluwalhati sa aming mga buhay. Amen. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na makakapakinig kami muli ng iyong mga banal na salita. Yes, Nawa ang mga salitang ito ay aming tumino sa aming mga puso, aming maisapamuhay, Lord, yung mga salitang ito, aming magamit, Panginoon, makapag-recharge sa amin, Panginoon. Naririto kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng patawad, Lord, sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat ng aming mga kakulangan sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Hinihingi rin namin, Lord, ang paggabay ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo nawa ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo ng wisdom and understanding ang bawat isa. Samahan mo ako, Panginoon, sa aking pagtayo rito. Ikaw lamang ang maitaas at tanging ang mga salita mo lamang, Lord, ang mamutawi sa aking mga labi. Muli, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ito pong nabuo kong message. Nabuo ko po ito kasi habang nagbabasa ako sa John 20:11, may biglang namuong tanong sa akin. Buksan muna po natin siya sa John 20:11 to 18 at sabay-sabay po natin siyang basahin din. Sige po. Ngunit si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi, na nakaupo sa hindigaan ng katawan ni Jesus, ang isay sa ulunan at ang isay sa paanan. Sinabi nila sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay." 14. Pagkasabi nito, siya'y lumingon at nakitang nakatayo si Jesus. Subalit, hindi niya alam na iyon ay si Jesus. 15. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Sa kanyang pag-aakalang iyon ay ang hardinero, ay sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at siya'y aking kukunin." 16. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Humarap siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, "Rabuni," na ang ibig sabihin ay guro. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." 18. Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad,
Nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa kanila na sinabi niya ang mga bagay na ito sa kanya. Yan po. Thank you sa pagkalagay ng salita ng Diyos. No? Yun nga po, habang nagbabasa ako sa John 20:18, may pumasok na tanong sa akin na bakit si Maria yung binili na ng Diyos na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi 'di ba, pwede naman yung mga disciple, yung 12 disciple, lalo na si Pedro, yung mga malalapit sa kanya, pero bakit si Maria? Yun yung tanong na ibinigay sa akin ng Lord. At hindi naman ako tawag dito, binigay naman ni Lord yung sagot sa akin na bakit si Maria yung unang hinabilinan ng Lord na magbahagi ng magandang balita. Yung pamagat po pala nung message sa gabing ito, kung yung kay Sister Chen nung nakaraan, kinuha niya rin sa kanta, sabi niya, Goodbye Yesterday. Yung sa akin, ganun din. Sabi dito, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Kantahin ko na. Yun nga, sino ba si Marian? Ay, itong kwento na to po kasi, ito yung namatay na si Jesus after niyang ipako sa krus. Tapos inilibing siya. Sa lugar na yon kasi, laging pumupunta dun si Maria, umiiyak at hinahanap si Jesus. Ano nga ba yung kwento ni Maria? Mababasa natin yun sa Lucas 8:2. Siya yung babaeng inaalihan ng 7 demonyo. Na parang ang ibig sabihin, malalim or matinding pagkaalipin sa masamang espiritu or malalim na pagdurusa, emosyonal, mental, or spiritual. Pero pinagaling siya ni Lord. Pinagaling siya ni Lord after inaanilhan siya ng demonyo, no? Pero bago po 'yon, may isi-segue lang ako ng konti. Ano naman 'to? Nabasa ko lang po and biblical symbol lang yung bakit inakala ni Maria na hardinero si Jesus. Kasi 'di ba, gustong-gusto naririnig ng mga lalaki 'to eh. Pahamak ba yung mga babae? Diba? Gustong-gusto nila yan. Tawa sila, lalo na pag nasabi dito sa pulpito. Pero bigyan lang natin ng konting sabi dito, di ba nga ang kasalanan ay nagsimula sa Garden ng Eden, at yung nagkasala, sinasabi nila is si Eden. Tapos, ang pagtubos ay pinahayag din sa Garden ng Libingan. Kung saan ang pagkasira doon din pinahayag ang muling paglikha. Si Eva nga yung unang nagkasala. Si Maria naman yung unang ginamit ng Diyos. Si Jesus yung hardinero ng buhay natin. Siya yung, kumbaga, nagtatanim sa atin, tapos tayo naman yung, kung paano natin i-absorb yung mga salita ni Lord, sorry. sorry. Gusto ko lang ito yung patunay na hindi pahamak yung mga babae. Kasi bakit? Sino ba yung unang ginamit ni Lord para maibalita yung magandang salita, di ba? Si Maria. Kung mababasa nyo nga din po sa Matthew 28. Actually, dalawa sila yung nabasa ko na na Maria, na unang hinabilinan ni Lord na ibalita yung muling pagkabuhay niya, no? Sinegway ko lang po para lang mabigyang hustisya yung pahamak ba yung mga babae. Amen po ba? Parang hindi agree yung mga babae, parang aminado sila na pahamak sila. Yun nga po, isagutin na po natin yung tanong na bakit si Maria yung unang binilinan or inatasan ni Lord na ibahagi yung salita ng Diyos. Ito po yung unang points na binigay sa akin ni Lord. Number 1, hindi hadlang ang nakaraan mo para gamitin ka ng Diyos. Hindi bumabase ang Diyos sa kung ano ka. Mababasa natin yun, buksan po natin sa Isaiah 43:18-19. Ay, tama, sorry. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o isaalang-alang man ang mga bagay nung una. Narito, ako'y gagawa ng isang bagong bagay
Ngayon iyon ay lalabas. Hindi ba ninyo nalaman iyon? Gagawa ko ng daan. Hanggang doon na lang po tayo. Narito ako ay gagawa ng isang bagong bagay ngayon. Iyon ay lalabas, hindi ba ninyo nalalaman ito, di ba? Yun nga, sabi ng Diyos, hindi nga basihan kung ano ka dati. Ang importante yung ngayon. Yung meron kang pusong handang sumunod sa Diyos. Kamukha ni Maria, di ba? After siyang pagalingin ni Lord, naging tapat na lingkod siya ng Panginoon. Hindi na siya ikinulong ng Diyos sa nakaraan niya. Tsaka hindi naman tatanungin ng Diyos kung ano yung kasiraan mo, kung ano yung nakaraan mo, kung ano yung estado ng buhay mo. Kamukha ni Maria, di ba? Hindi naman kasi tayo tinawag ng Diyos base sa record natin, kundi dun sa redeem identity. Ano ba ibig sabihin ng redeem identity? Ito yung pagkilanlan na binago at ibinalik na tayo ng Diyos sa bagong pagkatao natin. Huwag nating isipin na disqualified tayo. Wala tayong karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi sa Panginoon, hindi naman hadlang yun. Hindi yun yung pinagbabasihan niya. Sabi nga din dun sa yung binigay na Bible verse ni Sister Che nung nakaraan, yung 2 Corinto 5:17, yung nakipagkaisa ka na kay Kristo Jesus, isang bago ka nang nilalang. Meron na tayong bagong simula at ang Diyos na ang buhay natin. Yun po. Parang nirelate ko rin kasi sa sarili ko to eh. Ako po kasi nung maliit ako, nag-aaral ako, hindi talaga ako mahilig magsalita sa harap or sa recitation. Hate na hate ko yun. Buti pang written test, okay ako, pero yung magsalita, ayoko po talaga. At ngayon nga po, eto, sinasabi ko sa sarili ko, Lord, karapat dapat po ba talaga akong humarap sa gabing ito? Yun nga yung niremind ako ni Lord na hindi hadlang yung nakaraan mo or hindi basehan kung ano ka para hindi mo maibahagi yung salita ng Panginoon. Yun po yung unang points. Yung pangalawang points naman po na ibinigay ni Lord, ibang mamili si Lord kesa sa tao. Diba sabi nga po dun sa Isaiah 55:8, pakibukas lang po, basahin natin. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Yun nga po, ibang mamili yung Diyos, iba yung pag-iisip niya sa pag-iisip natin. Kaya sabi ko, ayaw nga Lord. Kaya pala ganun. Iba kami mag-isip. Kasi di ba, kung tayo yung mamimili, pipiliin natin maganda, matalino, yung magaling, ganun, yung pipiliin natin. Pero ang Panginoon, iba siya mamili. Hindi natin siya kaisip, sabi nga. Sabi nga sa 1 Samuel 16:17, pakibukas po. Kaya't, wait lang. 16:7, sorry. 1 Samuel 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang ating Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Napakalinaw naman po na sinasabi ng Biblia, no? Na hindi tumitingin sa Lord kung ano man tayo. Tinitignan niya yung puso, kung ano yung laman ng puso natin. Di ba nga po, example, yung mga, pag nag-a-apply ka sa work, yung mga job application, ang daming hinihinging credential, recommendation, experience, minsan yung backer. Minsan ang halaga ng tao, binabase natin sa kung anong meron siya. Pag marami siyang pera, marami siyang kaibigan. Yun, yung matatalino nga, pamaganda, madali kang magustuhan or tatanggapin ka. Like yung halimbawa, example, yung may mga tato, di ba? Pag nakita nilang may mga tato, ano bang isipin nila? Ay, adik yan. Yung mga maninipis yung kilay, sasabihin ng tao, ay suplada yan, masungit yan.
Pero sa Lord, hindi siya tumitingin doon. In short, ang tao, judgmental. Diba? Pero kay Lord, hindi yun ang batayan nga niya. Kamukha ni Maria, no? Pinili niya na unang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi naman kilala si Maria. Hindi rin siya respetado. Isa lang siyang babae at may masalimuot na karaan. Hindi din siya apostol at wala rin siyang posisyon. Ang hinahanap ng Diyos ay yung handang sumunod, kamukha ni Maria, nung pinagaling nga siya ni Lord. At yung pusong laging hinahanap si Lord. Kasi nung namatay si Lord, lagi siyang nandun sa libingan eh. Pumupunta siya doon, umiiyak, hinahanap niya si Jesus. Yung kahit alam niyang namatay si Lord, lagi pa rin siyang nandun. Sino ba yung mga pinili ni Lord na hindi naman like, di ba si Jeremiah, si David, si Timothy, mga bata sila pero pinili sila ni Lord. Hindi yun yung naging basehan, yung edad nila. Si Moises, alam naman natin na hindi siya marunong magsalita, bulol siya kung magsalita, pero pinili siya ng Diyos. Si Paul na isang mamamatay tao, pinili siya ng Diyos. Si Peter na manging isda lang, pinili siya ng Diyos. Yung mga tax collector, ang alam ko lang kasing tax collector si Matthew. 'Di ba sa panahon noon ang tax collector, ang paningin nila is masama, manggugulang. Pero pinili siya ng Diyos. Yun po yung number 2 ko. Ibang mamili si Lord kesa sa tao. Tapos yung number 3, binago ng Diyos ang sistema sa muling pagkabuhay niya. Nung muling nabuhay si Lord after niya napako sa krus, binago niya yung naging sistema ng mundo. Yun nga, nagkaroon ng karapatan yung mga babae. Nung una panahon pala, ang mga babae, yun nga, i-share ko lang, nakalimutan ko sabihin to. Nung unang panahon, yung mga babae, hindi pinapahalagahan yung patotoo. Mababa, walang boses, hindi sila kasama sa pagdedesisyon at pagtuturo sa sinagoga. Itinuturing din pala silang madumi dahil dun sa ritual yung mens tsaka yung panganganak. Yun po yung unang panahon na turing sa mga babae. Yung iba pa nga, para lang silang gamit na binibenta. Ibibenta ng tatay nila dun sa kung saan siya ipapakasal. Ganun po yung turing sa mga babae noon. Pero yun nga, nung muling nabuhay si Lord after ng pagtutubos niya sa atin, binago niya yung sistema. Mababasa po natin yun sa Galatia 3:28. Basahin ko po. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Yan po, napakalinaw ng sinabi ng Diyos na pantay-pantay na yung karapatan ng bawat isa. May karapatan na ang bawat isa na magbahagi ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng idahilan or sabihin na si pastor or si leader lang yung pwedeng gamitin. Mapababae ka man, lalaki, matanda, bata, pwede kang magbahagi ng Diyos. Walang exempted po. Yun po yung pangatlong binigay ni Lord. Yun nga, binago niya yung sistema nung muling pagkabuhay niya. At yung last po na binigay ni Lord, sorry, muntik na naman ako. Sorry. Hindi mahalaga sa Diyos kung anong meron ka. Ang mahalaga ay yung tungkuling ipinapagawa niya sa atin. Ano ba yung tungkulin na yun? Ibahagi yung salita ng Diyos. 'Di ba? Si Paul nga, anong sabi niya dun sa Filipos 3:18? Ay 3:8. Higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inari ko ng kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo Jesus. Yan po, sabi ni Paul na inari niya ng basura ang lahat. Ang mahalaga sa kanya, kung ano ba yung tungkulin niya dito sa lupa. Yun, at syempre, alam naman natin yun. Yung salita ng Panginoon. An example ko dito, yung trending ngayon. Yung pinalaki ng, alam niyo na po yun, si IC. Dumalo po siya sa concert round 5 ng Sex Bomb. Pero hindi siya dumalo doon para sumayaw.
Ang ginawa niya doon, nag-share siya ng gospel. Shinare niya yung salvation. Nakita naman natin kung ano siya dati, di ba? Kung ano yung work niya. Pero pinili niyang umaten doon, hindi nga para sumayaw, kundi ibahagi yung salita ng Diyos. Ang dami pong tao doon, 20,000 na tayong nag-attend doon sa concert na yun. Pero anong ginawa niya? Sinunod niya yung pinapagawa ng Diyos, yung pinakamahalagang bagay. Yun nga yung i-share yung word of God. Tapos meron din tayong kapatid dito na minsan nakakakwentuhan ko. Sabi niya, kung alam mo lang Karen, yung mga dati kong buhay, yung ang dami kong inaksayang pera, sabi niya ganon. Sabi ko sa kanya, hindi naman po mahalaga yun, sabi ko. Ang mahalaga yung ngayon. Ngayon na nakilala mo na si Jesus Christ. May pagkakataon ka pa pong magbago. Yun po yung mahalaga. Umiiyak na po yung sinasabi ko sa inyo. Yun po. No? At masaya po kami dahil nga sa bunga ng panalangin, yung kapatid natin na yun, narito na siya. Yun po. Tapos ito po yung sa conclusion ko nga, kung sa paningin natin, hindi tayo karapat-dapat or hindi natin kaya or baka hamakin tayo ng iba, nagkakamali ka kapatid. Kasi pwede tayong gamitin ng Diyos, basta will niya. Sabi nga, maski ba to gagamitin ko, di ba? Para lang maibahagi yung salita ng Diyos. Kung may nakaraan tayo, at ito yung nagdudulot o pumipigil para hindi tayo makalapit sa Diyos, or feeling natin sobrang bigat na ng kasalanan natin, nagkakamali ulit tayo. Dahil ang Diyos ay handang magpatawad at burahin at linisin tayo. Parang papel at lapis yan na pag nagkasala tayo, buburahin ng Diyos yan. Magiging malinis na papel ulit yun. Hindi ka mukha ng tao pag nagkasala ka. Pag nagkasala ka ulit, babalik at babalik yun eh. Pero ang Diyos hindi. Buburahin niya yung mga pagkakasala na yun. Hindi din thank you po. No, to God be the glory po yung mga palakpak na yan. Hindi din mahalaga sa Diyos kung ano tayo sa mundo, kung papaano niya tayo, at yun yung kung papaano niya tayo tinawag. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi tungkol sa gaano tayo kagaling, kundi kung gaano tayo kahanda. May pusong handang magpakumbaba at laging hinahanap ang Diyos, nakamukha ni Maria. Doon sa kwento, nabasa naman natin doon, di ba? Umiiyak siya doon, hinahanap niya ang Panginoon. Meron siyang pusong mapagkumbaba. Bago po ako magtapos, pwede po bang sabihin natin to, tayong lahat? Panginoon, narito ako, walang maipagmamalaki, pero handang sumunod sa iyo. Ayun lamang po, salamat. Sana po may natutunan kayo. To God be the glory po. Amen. Amen. Ito ba? Okay. Kuya, ito. Amen. Yan. Ang ganda po nun. Siguro, maraming may encourage dito, laging title ng song. Yung may ano kasi. Di ba? Hindi, sa totoo lang, those title was written or was put no sa awitin because mabigat yung ibig sabihin noon, no? Talagang siguro yun yung nilagay ni Lord. And we're talking about tonight yung about sa love of God. Tama ba yan? Maging sino ka man. Maganda nga naman yun. No? In fact, tingnan natin yung Romans chapter 5 verse 8. Gusto ko lang itong i-share sa inyo. For us to know that God loves you even before your husband, your wife loved you. Bago ka pa inibig ng asawa mo, minahal ng mga anak mo, o mismong sarili mo, tandaan natin, ang sabi ng Romans 5:8. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, read. So, Amen. Nung makasalanan tayo, nung wala tayong kayang gawin, nung wala pa tayong maipagmalaki, nung hindi ka pa mayaman, nung hindi ka pa maganda. Yun ang sabi ni Lord. Dinemonstrate na niya, ipinahayag na niya, pinadama na niya, pinakita niya kanyang pag-ibig. So, dito pa lang makikita natin, sabi niya, maging sino ka man, minahal na kita. No, and ito yung gusto naman ng Panginoon na ma-impart din natin. Yung, kung ano yung uri pagmamahal na pinadama o pinakita ng Diyos sa atin, nung tayo mga makasalanan pa, nung tayo mga marurumi pa. In fact, kung titingnan mo yung katabi mo,
no? Siguro masasabi mo ngayon, mahal mo siya. Tama? With the love of God. Tama po ba? Yun yung pagmamahal mo lang na meron tayo. Siguro dahil kasama mo lang siya sa church. Pero kung makita mo yan, wala kang knowledge about him or about her, no? Eh sigurado tulad nung meron pumasok sa atin rito last siguro around 2 Sunday afternoon. May biglang pumasok dyan na babaeng something merong, I don't know, kung meron siyang sa kaisipan, parang may ganong konti. Umupo doon sa part ni Alex. Pero hindi si Alex yun. Doon lang, kung saan nakaupo si Alex. Yun yung talagang pwesto. At nakaupo naman ako doon sa kay Jessica. Dahil nung pagdating ko, talagang nag-isa doon. Umupo ako sa kanya. Nasa tabi nun. Siyempre, hindi natin maalis yun. Maraming matatakot. Siyempre, hindi mo naman ka-level ng isip. Maaring, wala sa mantinong pag-iisip. Maaring manaksak na lang yan. Diba? So, nag-iingat lang. Pero somehow, nandoon talaga yung ating pagdududa sa tao na to, na kung saan, dahil wala nga tayong pagkakaalam o pagkakakilanlan sa Kanya, and we cannot express the love, yung love na pinakita sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, ito yung una natin mararamdaman. Magdududo ka muna sa Kanya, lalayo ka sa Kanya, or mandidiri ka sa Kanya. Tama po ba? Iiwasan mo siya. Pero tandaan natin, sinasabi natin that we love God. Tama? Tama ba? Do you love God? Amen. Majority tayo sabihin natin, yes, Pastor, mahal namin si Lord. Yes? Tanungin natin, mahal mo ba yung kapitbahay mo? Yung malakas magpatugtog? Mahal mo ba siya? Hindi, di ba? Tama ba? Gusto nga natin, kung meron lang tayong sound system na mas malakas, gaganti tayo. Ayan yung pinaplano ko eh. Pero iba yung papatugtog ko. Mga preaching. Kasi si Papa Dudut nga yung doon eh. Alam mo, Papa Dudut, kami nagkakilala. Nakukautuloy kagad yung boses eh. No? So, gano'n na gano'n. So, gusto kong bumili din eh. Pero maano ka lang eh. O nga Lord, mahal kita. Mahirap man, pero grabe. Tama ba yan? Yung mga taong sumira ng buhay mo, kung bakit ka pumalpak sa buhay, we cannot love them, in fact. That's reality. Tama? Hindi mo sila kayang, baka ngayon katabi mo, di mo man mahal yan eh. Mahal mo ba yung katabi mo? We're talking about the love of God. Tama ba? Kaya nga hindi mo siya pinapansin pag nasa church. Tama ba? Hindi, Pastor, nahihiya ako. Ang pag-ibig hindi nahihiya. Tama ba? Hello? Ang pag-ibig hindi nahihiya. Kung makikita natin, yung ano ba yung characteristic ng love? Punta tayo nga, tingnan natin yung characteristic ng love. Punta muna tayo dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Ang sabi niya, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It does not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Sabi niya, love does not delight in the evil, but rejoices with the truth. Hanggang ano po yan eh. Ulitin nga natin. Ang pag-ibig ay, that's number 1. Tingnan niyo muna ha. Listen. Kung mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung pamilya, magtitiis ka. Tama po ba yan? Amen. So bahagi ang pagtitiis sa pagmamahal. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay. Pag hindi yan marunong magtiis, you do not love me. Okay? Pangalawa, at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Okay ba yan? Pag umaasenso yung kapitbahay mo, praise God. Mas maganda yon. Okay? Praise God, may PB na kayo. Sa linggo pa kami bibili. Hindi mo kang maingit, ba? Hindi mo ka nainggit, tama ba? Oo. Pero may plano ka na. Ngayon, sabi niya, mapagmalaki, hambog. Yung ito sinasabi niya. Sa verse 5, tingnan natin. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling, mga babae. Pag sinabi ng mister nyo, mamaya kami maglalaba, huwag nyo ipilit. Alam namin yung oras. Amen ba yan? Okay. Ngayon, ang sabi niya, hindi
mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga, ito yung sabi ni Sister Karen kanina, hindi nagbibilang. Kaya nga hindi ka naman accounting eh. Tama ba? Hindi ka nagbibilang. Okay? Ano pang sabi ng verse 6? Hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Verse 7, tingnan natin, verse 7, ito yung maganda pa. Pinapasa nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Well, of course, that is regarding love. Regarding the love of God, yung ina-express ni Lord na pag-ibig. Nakuha niyo po ba? Hindi, itong verse 7 na to, baka sabihin, lahat pala ng bagay. Kapag outside ito sa love of God, hindi applicable yon. Nakuha niyo po ba? Applicable lang tong 1 Corinthians 13:7 sa love na ipinadama sa atin ng Panginoon na meron tayo ngayon bilang mga Kristiyano. Nakuha niyo po ba? Are you there? So makikita natin yan. That is the characteristic ng pag-ibig. At imagine church, yung mga sinabi ni Lord na yun yung naramdaman niya towards us. Nung marumi pa tayo, nung makasalanan pa tayo, nung nasa mundo pa tayo, nung sugurol pa tayo, nung babaero pa tayo, kung ano pa man tayo before. Hindi pinagkait ni Lord that kind of love. Nakuha niyo po ba, church? Antindi ni Lord no? Sabi niya, kahit sino ka man. Sabi niya gano'n kanina sa title niya. And again, punta tayo dito sa 1 John chapter 4. Tingnan natin. 1 John chapter 4, verse, ito yung God's love and ours. Sabi gano'n. Kumbaga, dito natin makikita yung paghahalin tulad. Sabi mo, paghahalin tulad. Na pag-ibig ng Diyos at ng atin. Sabi niya, hanggang anito, hanggang verse 21. Tingnan natin. Sa verse 7 ng 1 John chapter 4, verse 7. Tingnan niyo po. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakikilala sa Diyos. Tingnan niyo yung pambungad niyan, napakaganda. Kumbaga, tayo po ay inuudyukan or inuutusan to love each other. Okay? Tingnan niyo yung sinasabi niya. Sa verse 8, tingnan niyo. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tingnan natin, 2 times sinabi doon that God is love. Verse 9, ano sabi doon? Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Ibig sabihin, narito ang pag-ibig. Pinapatungkulan nun si Jesus. Nakuha niyo po ba? That is the love of God. Ngayon, kung di siya ang umibig sa atin, sabing ganon, at sinugo ang kanyang anak, sabing ganon, kung di siya ang umibig sa atin, ang Diyos, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan, verse 11, mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos, ng gayon, ganon daw yung pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya yung anak niya. Sabi nga na, okay? Nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Kasi yung katabi mo, tinubos din naman ni Lord yan. And whether you like it or not, if you will not love your neighbor, your brothers and sisters, pag nagkita kayo sa langit, i-imagine mo, iiwasan mo siya. Mahirapan ka. Tama ba yan? Kung mapupunta ka sa langit, yun lang kung. Ngayon, kung nandun, papunta siya doon, naisin mo na lang siguro, wag kang pumunta doon para wag kayo magkita. Diyan ka dito ako. Bahala ka. Pero hindi po pwede Kaya nga sabi ni Lord, dito pa lang sa lupa, kailangan magmahalan na tayo. Kailangan mag-ibigin na tayo. Kaya mo nga bang ibigin yung katabi mo? Totoo ba yan? Hindi ka magagalit sa kanya. Nandun yung naaasar tayo paminsan-minsan, okay lang yun Nandun pa rin naman yun. But it doesn't mean na naaasar ka sa kanya, hindi mo na siya mahal. Tama ba yan? Nandiyan ka ba? Okay, wag mo namang sabing alibay, maging alibay yun. Nainis ako sa'yo pero mahal pa rin naman kita.
Hindi ganun. Okay, so bigyan natin, punta natin sa verse 12. Anong sabi niya? Walang nakikita o nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Nakuha niyo po ba? Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Sabi niya, wala pa nakakita sa Diyos. Pero kung tayo nag-iibigan, ang sabing ganon, ang Diyos ay nananatili sa atin. Through that love na pinadala sa atin, through that love, yung pinadala sa atin si Jesus, tama po ba? Remember that? Ang pinadala pag-ibig ng Diyos sa atin para may padama ang kanyang pag-ibig sa atin si Jesus. At itong si Jesus na ito na nasa atin, ito yung gagamitin natin to love each other because the same Jesus na meron tayo is the same Jesus na meron sila, na meron ka. Tama po ba? At hindi ka pwedeng magalit dito or magtapor or itakwil ang tao na to na may Jesus din na same na nagligtas sa iyo kasi kung titignan natin kapag inibig mo siya, nakikita mo ngayon si Jesus sa kanya. Nakuha po ba? Hello? Kapag nagagalit ka sa kanya, hindi mo makita si Jesus sa kanya dahil galit yung nakikita mo eh. Yung kasamaan niya eh. Alam niyo yung sinabi ng kapatid natin kanina, tinawag tayo or minahal tayo, hindi dahil sa kung ano ka, kung sino ka. Tama ba yan? Nandiyan ka ba ba? Or gagamitin ka, sabi nga niya, di ba? Dahil bakit daw unang ginamit yung babae? May pakinabang yung babae. So totoo lang meron talaga kung bakit babae talagang ginamit ni Jesus on that very day. On that very day. Alam niyo kung bakit? Kasi kung babae ang gagamitin ni Lord, mas madaling kakalat ang chismis. Ganun yun. Kasi kung lalaki, hindi masyado yan. Kasi yung lalaki tamad magchismis. Sabi ni Ka, hindi siguro. Gumagano din si Che. Ibig sabihin, kung lalaki magchichismis, ilan-ilan lang. Hindi katulad ng babae. Talagang mahiyano talaga yan. Kasi mas marami ang babae kaysa lalaki. 1:7 ratio. Sa PSA. 1:7. Nakuha niyo po ba yan? Okay, so balik tayo dito. Verse 13. Anong sabi niya? Dito'y nalalaman natin na kami nananatili sa Kanya at siya'y sa amin. It is a sign. Sabi mo, senyales. Yun. Ito isang senyales na mahal ka ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo kapag minamahal mo ang iyong kapatid. Nakuha niyo po ba yan? And ito rin yung nagsasabi, senyales na you know love. Naintindihan mo ang pag-ibig. Nakuha niyo po ba? Kasi nga ang pag-ibig, kailangan ma-i-apply mo na sa kapatid mo kahit kinamumuhian mo siya. Okay, along the way, mababasa natin. Tingnan natin. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at siya'y sa amin sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Verse 14, ano sabi niya? At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. So, verse 15, again, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. That's why, kung nandiyan talaga si Lord, hindi po pwede na hindi ka umibig. Tandaan mo yan. That is the purpose to express the love of God. Kahit sino ka pa man. Nakuha niyo po ba? Kaya hindi mo kayang ibigin ng sino mang tao without God in your life, without Jesus in your life. Kaya nga sa atin, mas madaling umibig. Bakit kahit anong nangyari sa akin, anong ginawa ko sa'yo, bakit napapatawad mo ko, bakit napapagbigyan mo ko? In fact, hindi tayo yun. It is the Spirit of God that is in us. It is the Spirit who teaches us. Sabi gano'n. Sa verse 16, anong sabi dyan? At ating nalalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Okay? Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. 3 times na sinabi that God is love. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Napakaganda po nun. No? Napakaganda din sinasabi niya. Verse 17, ano sabi niya? Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin. Naging tunay. Ibig sabihin, talagang totoo ang pag-ibig. Genuine love ang meron ka. Nakuha niyo po ba? Ang pag-ibig na meron ang mga tao, magkaiba yan. Noong hindi pa siya Kristiyano, nung wala pa siyang Kristo,
at nung meron na siyang Kristo. Kasi it is a different kind of love na pwede mong ihayag sa tao kapag wala ka pang Kristo. At kakaiba din naman yung magiging pagpapahayag mo ng pag-ibig sa kapwa mo with Christ. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay. So punta tayo dito. Sabi niya, dito ay naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Kaganda nun. So konektado pala, konektado pala yung love pagdating ng judgment. Nakuha niyo po ba yan? Bakit? Tingnan natin along the way. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa libutang ito. Ibig sabihin, we are reflecting the love of God in our life to others. Nare-reflect sa atin. This is the love of God. Kailangan kasing maging daluyan tayo. Kailangan kapag tumingin yung tao sa atin, nare-reflect, nakikita, nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Because it is our duty and responsibility as a Christian na tayo yung una magpapahayag ng pag-ibig sa mga tao. And that love na ipapahayag natin ay yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Remember what we have learned last time? The comfort that comes from God is the same comfort na ipapahayag natin. Kumbaga kung ano yung nararamdaman natin, ipinahayag sa atin, pinadama sa atin, binigay sa atin, yun ang i-impart natin, yun ang papadama natin. Nakuha niyo po ba? Ganun ba tayo talaga? Pinapadama ba talaga natin yung pag-ibig natin sa tao? Yung pag-ibig na galing sa Diyos. Mahirap yon. Not all Christians do that. Maraming mga Kristiyano sila, pero ang hindi nila maipadama yung tunay na pag-ibig na nagagaling sa Panginoon. Ang gusto lang nila yung pag-ibig ng Diyos na nasa kanila, sa kanila lang yon. At yung ipapadama nila pag-ibig sa kapatiran, sa mga kapitbahay, sa mga kakilala, maaring half love lang or 90% love lang. Or maybe it's not pure, it is not pure love. Punta tayo sa 18. Anong sabi niya? Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. There is no fear in love, but love drives out fear. Ang sabing gano'n. Nakuha niyo po ba? Kaya wala ka ng takot na maipahayag naman yung pag-ibig ng Diyos at maipakita. Kaya din pwedeng sabihin, nahiya ako Ay, baka kasi, yung love ni Lord nasa iyo. Hindi nga natakot si Lord Nung ipapako siya, papadama niya yung pag-ibig niya, si Lord Jesus. Hindi siya natakot. But He knows kung ano yung pagdadaanan niya. He knows. Okay? Tingnan niyo po. Sapagkat ang takot ay tingnan niyo, meron talaga siyang kaakiba or bahagi siya, may ugnayan siya sa judgment. Nakuha ba? Hello? May kaugnayan yun. Hindi siya simpleng love lang. May kaugnayan pala sa judgment sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot, tingnan nyo, ang natatakot, yung takot, yun yung mismong nasa atin at yung nag-entertain na yon. Okay, yung nag-entertain, in-entertain mo, yung natatakot, the feeling that you have right now, ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. So ito yung nagiging hindrance. Ito yung pumipigil sa atin. Yung fear. Nakuha? Okay. Siguro, we fear because, unang-una sa lahat, baka hindi niya maibalik yung love na ipinadadama mo sa Kanya. Kasi mga tao gano'n naman Kung ano yung binigay mo, you're expecting also the same thing. Tama? Gusto natin, maramdaman din natin yung kung ano yung ginawa mo sa kanila Tama? Pag binigyan kanya ng ulam, kapag nagluto, gusto mo ganun din. Bibigyan ka rin ng ulam. Ganun tayo. So, huwag kang matakot naman din na ibigin itong tao na to na nagpapahayag sa iyo ng pag-ibig din naman kasi baka ikaw naman na may nagpahayag sa iyo ng pag-ibig at ikaw naman natatakot ka na tanggapin naman yon, it is because baka hindi mo naman mapantayan. Ganun tayo. Both parties Both sides, ganun yung iniisip natin How to pay it back. Nakuha natin? How to pay it back. Hindi naman natin talaga kayang bayaran yung pag-ibig na pinapadama sa atin ng bawat kapatiran Sabi nga, we cannot love these people. Because ang Diyos unang-una nagbigay sa atin ng kakayanan umibig. Sabi rito sa verse 19, tingnan niyo po. Tayo'y umiibig sapagkat, ano daw?
Siyang unang umibig sa atin. We cannot really love other people. Talagang minamahal lang natin sila. It is because minahal na kasi tayo ng Panginoon. And we learn from God. We learned it from God. Tama? This is how I love you. So this is also the way you will love them. Ay hindi namili ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang anak, kay Jesus, mapapako ka, mamamatay sa krus, at ang lahat, sabi nga ni Karen kanina, Galatians 3:8, tama ba? Jews, Greek, free, slaves, lahat yon. Sabi ni Lord, ligtas yan. At kayo mamamatay para sa lahat. Gaano man karaming kasalanan mo, sabi gano'n. Hindi ibig sabihin, mas malaki yung kasalanan mo, mas maraming kasalanan mo, hindi kayang tapatan ng Panginoon yung mga pagkakasala mo. In fact, the Bible says, ang sabi niya, habang tumataas o dumarami ang pagkakasala, take note of this, tumataas din ang habag ng Diyos. Minimit ni Lord kung gaano katindi, kalala, no? Yung gravity ng iyong kasalanan. Huwag sabing mamamatay tao ka, rapist ka, and so on, and so on, and so on. Sabi nga kanina, yung ibang tao, di kanya mapapatawad. Di kanya mapapatawad. Pero ang Diyos, the moment na ginawa mo, kumbaga yung kapatawaran, naroon na eh. Naghihintay na lang sa pagtanggap mo eh. The gift is already there. Remember that salvation is a gift from God. Tama? Nandoon na, ready na. Sabi niya, to those who believe on Him, to those who receive in Him, He gave the right to become children of God. Tatanggapin mo na lang. You will accept it and then acknowledge that Christ died for you, for your sins. Yun lang naman eh. Lord, ako'y naniniwala, namatay ka para sa akin. Nandoon na, nung paman. Nakuha niyo po ba yan? Ganon tayo kamahal ng Panginoon na bago ka pa magkasala, naroon ay kapatawaran. Well, of course, nandoon dapat yung repentance. Nakuha? Hello? Diba? Yung pinag-aralan natin last time din naman, yung kay Church, metanoia. Okay, metanoia. Ibig sabihin, change of mind. Kaya nga si Satan, ito yung tinitira sa atin eh. Ito yung tinitira niya. Okay? So, verse 20, tingnan nyo. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Nakanyo po ba? So hanggang ngayon ba, meron ka pa rin kinapupuotan dito sa church? Meron ka pa rin bang ayaw makita? Ayaw makasama? Meron ba rito yung masaya siya pag di niya wala sa church itong tao na to? Tahimik. Walang magulo. Ayan o, sabi niya, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Yung sasabihin mo, mahal ko yung kapatid kong to. Eh yung Diyos nga, eto nakikita mo. Halimbawa si JP, mahal ko si JP, kapatid natin. O kaya sabihin mo, mahal ko siya pero hindi naman talaga nararamdaman. Paano mo daw mamahalin yung Diyos? No? Kung ngayon kapatid mo to, hindi mo maramdaman talaga na minamahal mo siya o pinapahalagaan mo siya. Do we care for others? Diba? Do we really care for others? Ikaw ba'y nalulungkot kapag wala siya? Ikaw ba'y nag-aalala kung meron siya makain o wala? Gumagawa ka ba ng mga pamamaraan para lang mabatid mo kung anong kalalagayan niya at maabutan kahit anuman lang? Because we cannot love without giving. We can give without love. Again, lagi ko sinasabi, pwede tayong magbigay out of mercy, out of compassion, out of, because meron ka. Because you have. Sobra-sobra. Adi mo maubos. Tira na yung kapon. Kaya mong bigay. You can give without love. But you cannot love without giving. Ang ating Panginoong Yesus, nung siya po'y umibig, nagbigay siya. Nagbigay siya ng time. Kaya maano mo dito, alam niyo po, si Lord, sabi niya, kahit sino ka inibig kita. Ang daming tao na inibig ng Diyos. Tama po ba? Pero tayo, kung titingnan natin, isa lang naman ang iibigin natin ng Diyos para maibig mo lahat . Diba?
Kasi if you want to love Brother Edwin, if you want to love Joel, Sister Che, Sister Malu, kung sino man, kung gusto mo silang kayang ibigin mo ang Diyos. You cannot love them without the love of God, without loving God in your life. Madaling sabihin, mahal ko siya, mahal ko si brother, si ganito. But you cannot do it genuinely because without the love of God in your life. Because the love of God in your life is absent. Wala siya. Kailangan yun ang ating siguro ma-work out sa church. No, na mahalin natin ang Diyos. Kasi kapag mahal mo ng Diyos, you will prioritize Him. Mahal mo siya eh. Uunahin mo yan. Tama ba? Bibigyan mo siya ng time. Di ba kasi kapag mahal mo nga yun, ang mga panahon nga nila nanay, nila tatay, dahil mahal niya yung lalaki, lulundag pa sa pader yan. Narinig ko yung kwento ni Brother Edwin eh. Hindi, kapitbahay niya kinuwento niya. Hindi naman siya. Yung kapitbahay namin, ganito. Sabi ganun. Hindi naman si Sister Vic yung ano. Okay? Nakuha niyo po ba? Siguro gawa niyo rin dati yon. Si Tatay Jerry, ganyan nga. O sir. Tawa-tawa si Tatay Jerry. Dahil mahal mo, gagawa ka ng paraan eh. Tatakas ka, yes. Lahat gagawin mo, tama ba? Because you love. You love that people. You love that person. So kung love natin si Lord, wala kang ibang ipaprioritize every Sunday. Si Lord lang. Wala kang ibang lakad kundi si Lord lang. Magdadamit ka para kay Lord. Magsusot ka na maganda para kay Lord. Tama ba? Ganyan ang gagawin natin. Because you love God. Kapag inuna mong Diyos, uunahin ka niya. Kapag hinuli mong Diyos, iuli ka niya. Kapag tira-tirang binibigay mo kay Lord, tira-tirang ibibigay niya sa'yo. Tandaan niyo yan. Okay? Napiplease si Lord sa mga taong talagang siya yung inuuna. Amen po ba yan? Kaya ba natin yon? Pag sinabi mong, I love you, Lord, napakatindi nun, ha? Ibig sabihin, siya yung first love mo. Kahit ano pa mang bagay yan, anong dumating sa'yo, mga blessing sa'yo, Lord, uunahin kita. Hindi yung may blessing ka, may sweldo ka, binibilang mo na gusto ko, bibili ako ganito, punta akong ganyan. Dapat, Lord, I want you to be blessed by this, sabihin natin, kita or this dress, una mong isuot para kay Lord. Amen. Kung pwede nga lang, kung ikakasal ka, pang church mo eh. Gown? Ang ganda yata nun eh, no? Sabi kasi ni Pastor, para kay Lord eh, kaya Sunday. Nakapangkasal. Imagine mo eh. Paano kaya yun, no? Kaya buti na lang, kaya maganda lagi yung ginagawa. Sunday kayo magpakasal. Para diretso simba eh, no? Amen. So napakabuti ng Panginoon. Remember this, mahal ka ng Panginoon. Ayan. If you feel no one loves you, God do really love you. Amen po ba? Sige nga, tayo nga tayong lahat.